Hello po sa inyo mga ka-coffee lovers. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating channel. Kumbaga, bawat kwento natin na paparating ay magiging ganito ang setup natin. Kumbaga, makikita nyo na ako, live narration na tayo. Gagawin ko ito para sa kapakanan ng ating channel. Kumbaga, para hindi tayo mapagkamalang AI. At ito ang patunay natin na sa lahat ng nasa likod ng kwento natin ay ito ako. Totoong tao talaga. At yun lang po. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta. Umpisa na natin ang kwento. Naranasan nyo na bang ma-in love o mapamahal sa isang sugalero? Ako, oo. Halos kalahati ng buhay ko ibinuhos ko sa isang lalaking sabongero. Lahat ay isinesakripisyo at inubos ko para sa kanya. Ayaw niyang magtrabaho. Ang gusto niya lang ay magsabong ng magsabong. Sa pag-aakalang balang araw, ay may swerte ring darating sa kanya. Subalit walang nangyari. Ako ang nagtaguyod sa amin at sa anak naming dalawa. Gusto ko sanang ikwento ang buhay ko, hindi para humingi ng simpatya, kundi dahil sa may kaakibat itong kababalaghan na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin. Totoo nga ba ang lahat ng nangyari? O patuloy lang itong nangyayari ngayon? Ang gulo, hindi ba? Nakakabaliw isipin. Ngunit heto. Isang gabi, wala na kaming makain nun. May natitira akong 200 piso na ibinigay ko naman sa asawa kong si Fernan. Pambili sana ng ulam. Pero ang nangyari ay ipinusta niya ito sa sabong at natalo pa. Doon nagsimula ang mahabang pag-aaway namin. Diyos ko naman, Fernando. Wala na nga tayong makain. Pinusta mo pa sa lintik na sabong na yan. Kailan ka ba magiging seryoso, ha? Ilang talo pa ba ang kailangan mong maranasan para maintindihan mong hindi para sa'yo ang sabong? Puro ka na lang sugal, 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 sugal. Wala ka namang kasiguraduhan dyan. Bakit hindi ka na lang magtrabaho para may tuloy-tuloy na pumapasok na pera sa buhay natin? Hindi ka na ba naaawa sa akin at sa mga anak natin? Ako na lang lagi ang gumagawa ng paraan. Tapos ganyan pa ang gagawin mo. Pero ano na lang ang kakainin natin ngayong gabi? Hindi pa nga natin alam kung saan kukuha ng pera bukas. Hindi pa ako sa sahod. At baka mapilitan na naman akong mangutang. Nakakahiya na sa amo ko. Lagi na lang ganito ang nangyayari. Pagdating ng araw ng sahod, wala na akong natatanggap dahil nakuha ko na lahat. Ayan ka na naman. Binubungangaan mo na naman ako. Imbis na suportahan. Kaya hindi ako nananalo. Lagi mo akong kinukontra. Kung nanalo lang sana yung 200 kanina, edi 1 linggo na tayong walang problema sa ulam. Puro ka kasi negatibo. Sige na. Manghihingi na lang ako ng talong sa kapitbahay para may makain tayo ngayon. Baka kaya ka ganyan kasi gutom ka na. Kaya ka sumusungit dyan. Talaga, Fernan? Anong suporta ba ang kailangan mo? Puro ka sana. Nanalo ka ba? Pinagpaguran mo ba yung perang ipinusta mo? Hindi ba? Wala kang panalo. Puro talo ang dala mo. At wag mong sabihin gutom lang ako. Kaya ako nagkakaganito. Ilang taon na nating problema to. Sa 2 dekada nating pagsasama, ganito ka pa rin. Alam mo ba kung ano-ano na ang isinasakripisyo ko para sa'yo? 15 anyos pa lang ako nang mabuntis mo. Sa pag-aakalang magkakaroon ako ng maayos at mapayapang buhay kasama ka. Pero anong ginawa mo? Hanggang ngayon, sa edad nating to, hindi ka pa rin natuto. 200 lang yun, Nelia. Kumpara sa tagal ng pinagsamahan natin mula pagkabata hanggang ngayon. Pasensya ka na kung ganito ako. Kung wala akong pagbabago sa buhay. Ganito talaga ako. Mahal na mahal ko ang mga manok.
at hindi ko kayang bitawan ng sabong. Pero kung pagod ka na pala, bakit hindi ka na lang humanap ng iba? Bakit hindi mo ako palitan? Total, mukhang kaya mo naman. Iwanan mo na lang ako kung ganun. Alisin mo na ako sa buhay mo at sa mga bata. Kung palagi mo na lang ipinapamukha na wala akong silbi. Napakadali mong sabihin yan. Parang hindi kita minahal. Parang wala akong ginawang mabuti para intindihin ka. Pero lagi kitang iniintindi. Lagi kong pinaparamdam sa iyo na may silbi ka. Kahit ang totoo, pakiramdam ko minsan ay wala. Napapagod din ako. Sobrang pagod na ako. Pero hindi kita sinukuan. Tapos ngayon, ganyan mo pa ako pagsasalitaan. Ang gusto ko lang naman ay pagbabago na itigil mo na yung putang inang bisyong humahadlang sa pagunlad natin. Kailangan ko pa bang lumuhod at magmakaawa sa iyo, Fernan? Pasyensya na. Sige, susubukan kong magbago. Unti-unti kong iiwasan ito. At kapag may nakita akong trabaho na para sa akin, papasok agad ako. Pakitaan mo naman ako, Fernan. Unang-una, bumawi ka sa mga anak mo na hinahanap-hanap ang atensyon mo. Mas binibigyan mo pa ng oras yung mga manok na yan kaysa sa mga bata na sabik ng makalaro ka. Mas may atensyon ka pang makipagkwentuhan sa mga sabongero at pumunta sa sabungan kaysa makipag-usap sa mga anak mo na gustong-gusto lang ibahagi sa iyo ang mga nangyari sa araw nila. Dahil lagi akong abala at pagod sa trabaho, kaya hindi ko rin sila masyadong makausap. Huling beses na to, sasabihin ko to sa'yo. Hindi ko na alam ang gagawin, Fernan. Gaya ng inaasahan, hindi na naman naging maayos ang pagtatapos ng usapan namin. Basta niya na lang akong niyakap at pinatahimik. Ako naman, nanahimik na rin. Wala na akong lakas pang makipagtalo. Iniisip ko na lang ang trabaho ko, kung paano ko bubuhayin ang mga anak ko. Sobrang pagod na ang isip at katawan ko nun. Pero may pagpipilian ba ako? Hindi talaga kaya ni Fernan. Ang paulit-ulit ko na lang na sinasabi ko sa sarili ko, kung ano man ang nararanasan ko ngayon, bunga ito ng mga bagay na paulit-ulit kong tinanggap at hinayaang mangyari. Kahit anong pilit ko na magbago siya, alam kong hindi niya gagawin. Marahil, sinabi lang niya iyon para gumaan ang loob ko at matapos na ang usapan. Subalit iba pa rin ang pakiramdam ko. Hindi ko rin pwedeng basta iwan ang trabaho ko o huminto na lang. Dahil hindi ko kayang makita ang mga anak kong nagugutom o kulang sa pangangailangan sa eskwela. Kaya naman ay pikit mata na lang ako. Niluto ko pa rin ang talong na nakuha ko sa kapitbahay. Dahil hindi ko kayang hayaang matulog ang mga anak ko nang walang laman ang sikmura. Kumatok sa isip ko, kahit nasa trabaho na ako kinabukasan, ang mga sinabi ni Fernan na iiwanan ko raw siya. Ipagpapalit at magiging sinungaling ako kung sasabihin kong hindi ko naisip iyon kahit minsan. Maraming beses nang may lumapit sa akin, kahit pa noong wala pa kaming anak at malaya pa ako. Pero hindi ko sila pinatulan. Si Fernan ang unang lalaking minahal ko. Sobrang bata pa namin noong nagkakilala kami. At ganoon din kami kabata nang magkamali at mabuo ang anak namin. Mahirap isipin, wala akong pagpipilian. Dahil iyon ang paulit-ulit na tinatak sa isip ko, kahit alam kong marami naman. Marami ring lumalapit sa akin na maayos ang buhay at nagsasabing, kung papayag lang ako, iiwan ko si Fernan at magkakaroon kami ng mas magandang buhay na mga anak ko. Pero kahit minsan, hindi ko sila pinansin. Mahal ko si Fernan. Pero hindi ko rin maitatanggi na sumasagi sa isip ko ang pagsisisi. Yung paano kong
na paulit-ulit na bumabalik. Paano kung maaga pa lang umalis na ako? Paano kung hindi ko na pinatagal? Baka hindi na sana lumalim ang pagkapit ko sa relasyong hindi ko na rin sigurado kung saan patutungo. Ano nga bang magagawa ng pagmamahal ko kung hindi naman ito napapakain ng pamilya namin? Paano kung ako na mismo ang hindi na makapagtrabaho? Paano kung magkasakit ako? Sino na ang kikilos para sa amin? Ayaw ko namang obligahin ng panganay ko. Gusto kong ubusin niya ang oras niya sa pag-aaral at sa pagbuo ng kinabukasan niya. Hindi para maghanap ng trabaho at umalalay sa amin. Responsibilidad ko siya at ayaw kong ipasa sa kanya ang bigat na dapat para sa mga magulang lang. Kaya kahit pagod, tuwang-tuwa pa rin ako kapag nakakausap ko siya. Sa mga sandaling iyon, kahit saglit, nakakalimutan ko ang bigat ng lahat. Ma, paano kaya kung magtrabaho ako? Medyo magaan naman yung mga ginagawa namin sa eskwela ngayon para makatulong din ako. Madalas ko kasing naririnig na nag-aaway na kayo ni tatay tungkol sa pera. Ayoko namang pakinggan lang iyon at walang ginagawa. Ayaw ko rin na alam kong kailangan kong tumulong pero hindi ko ginagawa. Tsaka lalaki ako, ma. Tapos kayo pa yung nagtatrabaho ng todo. Hindi naman sa pagmamayabang pero parang wala na rin namang maaasahan kay tatay. Hindi lang naman ako ang pinapaaral ninyo, pati si bunso kong kapatid. Kaya sana, ma, payagan mo na ako. Maghahanap lang naman ako ng simpleng trabaho. Tumigil ka, Franco. Pag-aaral ang dapat mong inaatupag. Wala kang dapat alalahanin sa pera. Kung may kailangan ka o kung may gusto kang bilhin, sabihin mo lang sa akin. Pag-iipunan ko. Ayaw kong magtrabaho ka. Baka makalimutan mo ang pag-aaral mo kapag nagkaroon ka ng sarili mong pera. Kaunti lang naman ang tao na hihintayin mo. Makakatapos ka rin. Hayaan mo na lang akong kumayod, ha. Tsaka ka na bumawi kapag nakapagtapos ka na. Nakakapagod na rin kasi, ma. Ayaw ko na sanang magsalita pero hindi ko na talaga kinaya yung sitwasyon natin. Hindi ko na kayang makita si tatay na paulit-ulit lang sa ganito. Tapos parang walang nangyayari sa buhay natin. Ayaw kong dumating sa punto na pati siya, magiging obligasyon pa namin ng kapatid ko na kailangan pa naming intindihin siya. At hindi kami makapagsimula ng sarili naming buhay dahil may alalahanin pa kami. Alam mo ba kung anong narinig ko? Parami ng parami yung mga alaga niyang manok hanggang sa siya mismo ang magtutok sa sabungan. Isipin mo, ma, kung gaano kalaking pera ang nawawala doon sa pagkain pa lang, sa gamot, sa lahat ng gastos. Hindi ko na talaga alam. Kaya hindi rin ako sigurado kung kaya ko pang umasa sa inyo sa lahat ng bagay. Kung may maitulong ako, sabihin mo lang sa akin, ma, gagawin ko. Anak, matagal nang ganyan ang tatay niyo. At wala naman tayong magagawa sa kanya. Wala na tayong maitutulong pa sa pagbabago niya. Kahit anong sabihin natin, hindi na niya babaguhin ang sarili niya dahil ayaw naman niya. Pero kung talagang gusto mong makatulong, may hihilingin sana ako sa iyo. Yung mga tubo ng kawayan sa likod ng lupa natin, pwede mo bang putulin at ibenta? Dagdag din sana iyon sa pang-araw-araw nating gastusin. Kaya mo ba yun, anak? Hindi ba nakakaabala sa pag-aaral mo? Kayang-kaya po, ma. Gabi po ako pwedeng magputol. Samahan niyo na lang ako para may ilaw. Tapos kinabukasan ng hapon, pag-uwi ko galing eskwela, ititinda ko naman. Gagawa ako ng paraan para kumita at makatulong sa inyo, ma, para mabawasan kahit papano ang problema natin sa pera. Marami namang kawayan doon, ma. Malamang, matagal-tagal din niyang mabebenta. Pero ayos lang, dagdag kita rin iyon. Maaasahan niyo po ako. Tatanungin ko rin si Francis kung gusto niyang tumulong. Nandito lang naman kami ni Bunso.
Si tatay, pabayaan na lang natin siya sa mga desisyon niya. Wala talaga akong masabi sa mga anak ko. Lagi na lang nila akong pinapangiti at napapaiyak sa saya. Kahit hindi ako palaging nasa tabi nila para gabayan at mabuting halimbawa dahil sa trabaho, nagawa ko pa ring mapalaki sila ng maayos. Hindi sila nagtatanim ng galit sa akin kahit madalas akong wala. At kahit hindi rin sapat ang atensyon na naibibigay ng tatay nila, hindi sila nagrebelde. Sobrang sarap sa pagkaramdam ng ganon. Tungkol naman sa kawayan sa dulo ng lupaing minana ko sa mga magulang ko, medyo labag sa loob ko na putulin iyon. Dahil isa rin iyon sa nagpapaganda ng bahay namin. Pero wala na akong magagawa pa. Kailangan talaga namin ng pera. Papunta na rin sa kolehiyo si Francis, ang bunso ko. Kaya siguradong mas dadami pa ang gastusin. Matatalino naman ang mga anak ko. Lagi silang may scholar. Pero ayaw kong tipirin sila sa baon, sa pangangailangan nila at sa mga proyekto sa eskwela. Kahit mahirap kami, gusto ko pa rin maranasan nila ang magandang buhay. Yung hindi sila pinagkakaitan ng mga bagay na dapat ay para sa kanila. Kinabukasan, bago ako pumasok sa trabaho, tinitigan ko ang mga kawayan. Ang gaganda ng mga tubong iyon, halatang malulusog at mayayabong. Talagang nakakapanghinayang putulin. Natatalo rin ng lilim ng mga kawayan ang ibang bahagi ng lupain namin. Kaya hindi rin iyon masyadong nadadatna ng sikat ng araw. Nakakapanghinayang talaga. Habang pinagmamasdan ko ang mga kawayan, biglang may kumilos sa may likuran nito. Naalala ko biglang sinabi sa akin noon ng lola ko, noong nabubuhay pa siya, na may mga tikbalang daw na naninirahan sa lugar na iyon. Tuloy ay kinalabutan ako at tuluyan akong umatras papalayo. At bago pa man ako tuluyang makalayo, may narinig akong boses ng isang lalaking hindi pamilyar. Napalingon ako pabalik. Doon ko siya nakita, isang matipunok at napakagwapong lalaki. Mahaba ang buhok niya, halos abot balikat, at napakalinis niyang tignan. May kakaiba ring dating, parang kagalang-galang. Nagtaka ako kung saan siya nanggaling, kaya agad ko siyang kinausap. Ay naku, umalis na kayo dyan. Saan ba kayo galing? At paano ka nakapasok dito? Baka makita kayo ng asawa ko. Kapag nagising yun, magagalit yun. Tsaka, sa susunod, huwag na kayong papasok dito sa bakuran namin ha. Nakakatakot kasi. Matapos mong katakutan ng asawa mong wala namang ibang inaatupag, kundi matulog at magpakabatugan. Ako naman ay narito lang, nagbabantay sa kawayanan ninyo. Narinig ko kasing balak ninyong ibenta. Gusto ko sanang bilhin, pero ayaw ko namang ipaputol ang mga kawayan. Babayaran ko na lang ang halaga nila. Isa kasi ako sa humahanga sa ganda ng hugis at tubo ng mga ito. Nakakapanghinayang kung puputulin ninyo. Wala nga lang akong dalang pera, pero marami akong ginto. Uy, aba, pwede mo bang sabihin yan sa asawa ko? At bakit parang ang dami mong alam tungkol sa amin? Ikaw, saan ka ba talaga nanggaling? Anong pangalan mo? Papasok pa ako sa trabaho, kaya huwag mo nang patagalin pa ang usapan natin. Grabe ka naman kung ipagtanggol mo ang asawa mong sa tingin ko. Hindi ka asawa ang turing, kundi alipin. Tignan mo, ganito kaaga. Imbis na nakaupo ka lang, nagkakape, at naghihintay na magising ang mga anak mo para makapag-asikaso ng bahay. Ikaw pang papasok sa trabaho at magbabanat ng buto.
Samantalang ang asawa mo, naghihilik lang. Sige na, pumasok ka na sa trabaho at paniwalaan mo na lang ang sarili mo na may mangyayari pa sa buhay ninyo. Makakapag-usap pa naman tayo. Huwag kang mag-alala. Magpapakita ulit ako sa iyo. At kung iniisip mong may gagawin akong masama, wala naman akong mapapala sa bahay ninyo. Sige na. Nabastusan ako sa mga sinabi ng lalaking iyon sa akin. Pero hinahabol ko ang oras. Kaya naman ay tinalikuran ko na lang siya. Sa totoo lang, pagkaramdam ko, wala naman siyang masamang intensyon. Parang napadaan lang at nang asar. Hindi ko rin naman siya masisisi sa mga sinabi niya. Dahil totoo rin naman. Ayaw ko lang talagang makarinig ng ganong klaseng pananalita mula sa ibang tao. Kahit alam kong marami na ring nakakaalam kung gaano kaproblema ang ugali ng asawa kong si Fernando. Mabilis lumipas sa mga oras. Mabuti na rin dahil hindi ako gaanong napagod sa trabaho. Ibig sabihin, mas marami akong oras para makapagpahinga pag-uwi sa bahay. Gaya ng lagi kong inaasahan, sana may nakahandang sinaing at ulam na kahit sino man ang gumawa, ang mga anak ko o si Fernan. Pero kadalasan naman talaga, si Fernan dapat, hindi ba? Pagkarating ko, wala na namang sinaing, wala ring ulam. Ang mga anak ko, abalang-abala sa pagsusulat at pagbabasa. Malamang marami silang takdang aralin. Hindi naman sila tamad o pabaya. Ako mismo ang nagsabi sa kanila na kung may kailangang gawin para sa eskwela, ipagpaliban muna ang gawaing bahay. Kaya hindi ako nagagalit sa kanila kapag ganoon. Kaya naman ang una kong hinanap ay si Fernando. Pero ang sabi lang ng mga anak ko, nasa sabungan na naman siya. Biglang nawala ang gaan sana ng hapon ko. Ako na naman ang kikilos para may makain kami pagdating ng gabi. Hanggang sa lumipas na naman ang oras at hindi pa rin umuwi si Fernando sa inaasahang oras. Kaya kumain na lang kami ng mga anak ko at hindi na siya hinintay. Dumating siya sa bandang 10:00 na ng gabi. Tulog na ang mga anak namin. Lasing na lasing siya at halatang may mabigat na problema. Bala ko sanang magbunganga. Subalit pinigilan ko ang sarili ko. Inintay ko na lang siya na ang magsabi kung ano ang pinagdadaanan niya. Dahil kitang-kita na seryoso ito. Humanap ka ng mga bibilin ng mga kawayan. Sinabi sa akin ng bunso natin na balak daw niyong ibenta iyon. Kailangan ko lang ng pera. Nagkautang ako ng malaki kanina sa sabungan dahil sa pustahan. Nagkamali ako, hindi ko inasahan na matatalo ako. Pasensya ka na. Babawi ako, pakiusap. Natatakot ako baka balikan tayo ng mga pinagkautangan ko. Baka saktan ako o mas masama pa at madamay pa ang mga bata. Bakit umabot na sa ganito ang pinagagawa mo, Fernando? May banta na sa atin ngayon. Ano ba talagang mangyayari sa buhay natin? Wala na ba talagang maayos na patutunguhan? Hindi pa pwedeng ikaw na ang gumawa ng paraan sa problema mo. Huwag mo nang idamay ang mga plano namin ng mga bata. Paano naman ako ngayon? Wala naman akong trabaho. Ikaw ang nagtatrabaho para sa atin. Wala rin akong ari-arian na pwede kong isanla o ibenta. Isipin mo na lang, huling pagkakataon na ito. Kapag nabayaran ko na yung utang ko sa sabungan, mananahimik na ako sa bahay. Hahanap na ako ng trabaho. Totoo na ito. Sa pagkakataong ito, pagod na rin ako sa nangyari. Parang hindi na natin napag-usapan kagabi ito. Parang hindi natin napagkwentuhan na itigil na. Pero anong ginawa mo? Mas lumala pa ngayon.
Yung pagbebentahan sana ng kawayan. Sana pang dagdag iyon sa kolehiyo ni Francis. Pero ano ka ba, Fernando? Mapupunta lang naman sa sabong mo na wala kaming napapala. Kahit 5 duling ay wala. Ngayon, dadagdagan mo pa ako ng ganito kabigat na problema. Sa ngayon, magtatago muna ako kasi hindi pa ako nakakabayad. Uuwi muna ako sa bahay ng kuya ko sa kabilang baryo. Alam mo naman iyon. Kayo muna ang bahala sa mga bata dito. Kapag may naghahanap sa akin o may naningil, sabihin nyo na wala pa ako para hindi kayo madamay at lumala ang sitwasyon. Kayo na muna ang bahala. Alis ako bukas ng madaling araw. Puntahan mo na lang ako kapag may pambayad na. 6,000 iyon. Ilang araw o linggo pa kaya bago ko mabuo yung 6,000 na yan? Parang nakakaipon na rin tayo ng problema sa araw-araw. Pati pagkain ng mga bata dito. Sino ang gagawa ng gawaing bahay kung wala ka? Kung aalis ka, paano na kami? Harapin mo naman yung problema mo. Para sa akin, mas mabuti pang makulong ka kung ganyan. Ano ka ba naman, Fernando? Pasensya na. Pero hindi nyo talaga ako maaasahan sa ngayon. Kailangan ko munang takasan ito. Kung mairereklamo man ako o makarating sa barangay, wala namang magandang mangyayari. Wala namang mabubugbog o masisira. Hindi naman aabot sa ganun. Pasensya na, asawa ko. Babawi ako. Kabuang na asawa. Hindi na ako nakipagtalo pa. Dahil alam ko naman kahit anong sabihin ko, hindi na ako pakikinggan ng asawa ko. Kaya tumalikod na lang ako sa kanya at natulog. Pagkagising ko kinabukasan, wala na nga siya sa tabi ko. Wala na rin ang mga gamit niyang dala kagabi. Hindi ko naiwasang umiyak. Pero kailangan kong bumangon dahil papasok pa ako sa trabaho. Naalala ko ulit yung lalaking nakita ko sa kawayanan. Sobrang imposible na makita ko pa siya doon. Pero kahit ganon, hindi ako nawawala ng pag-asa. Siya na lang ngayon ang naiisip kong posibleng sagot sa problema namin. Kung totoo man ang sinabi niya tungkol sa ginto, baka iyon ang makapagbayad sa utang ng asawa ko at makatapos na rin sana sa gulong ito. At hindi ko inasahang naroon ulit ang lalaki sa may kawayanan. Nakaupo lang siya at nakangiti sa akin. Parang inihintay talaga ang pagdating ko, na para bang alam niyang pupunta ako roon. Parang inaasahan niya talaga ang pagdating ko. Seryoso ba yung sinasabi mo kahapon tungkol sa mga kawayan? Kasi kung oo, kailangan ko na ng pera. Desperada na ako. Kung nasungitan man kita kahapon, pasyensya ka na. Aba, seryoso naman talaga ako. Hindi ako tulad ng asawa mo na nangangako pero hindi tumutupad. Ako, kung may sinasabi ako, paninindigan ko. Nabalitaan ko rin yung utang niya sa sabungan. Malaki-laki rin iyon, no? Pero para sa akin, wala lang iyon. Barya lang. Hindi iyon mahalaga. Ikaw, parang masyado kang maraming alam. Ano ba, bibilhin mo ba o hindi? Nagmamadali ako. Kailangan ko na talaga ng pera. Mayroon akong 2 bloke ng ginto. Hindi man ganun kalaki. Pero sigurado akong malaking halaga niyon kapag naibenta mo. Ang kapalit lang, huwag ninyong puputulin ang mga kawayan dito. Hayaan niyo silang manatili at tumubo dito. At pangalawa, sa loob ng 1 buwan, tuwing umaga, bago ka pumasok sa trabaho, dadaan ka rito para makipagkwentuhan sa akin. Huwag mong ipagsasabi kahit kanino. Ano? Payag ka ba? Parang ang dami mo namang hinihingi.
Kapalit kakausapin kita araw-araw. Pero hindi mo man lang magawang magpakilala sa akin. Pero sige, bilhin mo na. Ibigay mo na sa akin yung 2 bloke ng ginto. Liliban muna ako sa trabaho para maipapalit ko ito sa bayan. Siguraduhin mong may halaga yan ha. Kasi kapag nagkataon, hahanapin talaga kita. Nandito lang ako. Pagkatapos mong umuwi at mag-ayos, bumalik ka rito. Gusto kong makita ang reaksyon mo sa harap ko. At saka, kung maaari, bilhan mo rin ako ng suklay kahit hindi mamahalin. Nakita mo naman kung gaano kahaba ang buhok ko, di ba? Tinanggap ko ang 2 bloke ng ginto. Hindi man iyon kalakihan. Ramdam ko kaagad ang bigat nito. Alam kong malaki ang halaga. Dali-dali akong pumunta sa bayan at naghanap ng mapagpapalitan. Hindi lang sapat ang nakuha ko. Sobra-sobra pa. Sobrang saya ko rin. Pero pinigilan kong ipakita ang emosyon ko. Hindi ko pa nga binilang ang pera dahil gusto kong ipakita iyon sa kanya. Binilhan ko rin siya ng suklay na pakiusap niya. Maganda ito at di kalidad. Kahit medyo mahal para hindi siya madismaya. Wala na muna akong ibang binili. Pagkabalik ko sa kawayanan, naroon siya at tila ba'y nakaupo at naghihintay sa akin. Pareho kaming nakangiti habang papalapit sa isa't isa. Inabot ko sa kanyang suklay. Kitang-kita ko ang saya niya. At sa totoo lang, ganoon din ako kasaya sa perang nakuha ko. Mukhang pera. Hindi naman siya mukhang pera. Mukhang lang. Kailangan niya lang talaga. Sobrang salamat. Mababayaran ko na yung utang namin at makakauwi na siya. Sana makatulong na rin siya sa amin sa bahay. Maraming salamat sa iyo. Hindi ko man lubos maintindihan kung bakit mo ito ginagawa o kung ano ang tunay mong intensyon. Pero nagpapasalamat pa rin ako. Ayun na naman. Muli mo na namang dinadala sa sarili mo ang lahat. Alam mo ba kung nasaan ang asawa mo? Ako, alam ko. Hindi totoo na may utang siya. Sinasabi niya lang iyon dahil balak pala niyang mangutang. Wala na kasi siyang maipusta sa sabong. Nandoon na naman siya ngayon. Kung gusto mo, tanungin mo ang anak mo mamaya. Makakarating din sa kanya ang balita. Basta tandaan mo, nandito lang ako palagi, Nelia. Kapag may kailangan ka, pumunta ka lang dito. Lagi akong magpapakita sa iyo. Para sa akin, itabi mo na lang yung 6,000. Hayaan mo na siya. Uuwi rin iyon kapag wala na siyang makain kung nasaan man siya. Mas mabuti pang gamitin mo ang pera sa mga kakailanganin ninyo, gaya ng pagkain at mga gamit sa bahay. Ibig bang sabihin, niloloko na naman ako ni Fernando? Talagang binabaliw na ako ng taong iyon. Hindi ko na talaga alam ang iisipin ko. Akala ko kailangan kong maghanap agad ng paraan para mabayaran ng 6,000. Nautang niya, tapos hindi pala totoo. At ikaw, bakit parang napakalaki nang naitulong mo sa akin? Parang kilalang kilala mo ako. Ano ba talaga ang pakay mo? Kilala kita, Nelia. Alam ko ang nangyayari sa buhay mo. Dahil nandito lang ako, nakikita ko ang lahat. Alam ko rin ang problema mo sa asawa mo. Dapat nga, iwanan mo na siya. Sabongero siya. At kung doon niya inuubos ang buhay niya, wala talagang mangyayari sa kanya at lalo na sa inyo. Ano bang naidudulot niyan sa inyo? Buti pa ang mga manok niya. Malulusog at busog. Samantalang ang mga anak ninyo, hindi niya kayang alagaan ng maayos. Mas kaya pa niyang buhayin ang mga manok kaysa sa sarili niyang pamilya.
Hindi ba? Walang mabuting maidudulot kung patuloy niyang inuuna ang sariling kaligayahan kaysa sa inyo. Hindi pa huli ang lahat, Nelia. Kaya mo at ng mga anak mo, kahit wala siya, iwanan mo na siya. Totoo naman lahat ng sinasabi mo. Ang mahirap lang, mahal na mahal ko pa rin siya. Hindi ganun kadali magdesisyon na basta na lang bumitaw. Matagal na kami. Bata pa lang kami. Kami na. Puro kami. Nagkaroon agad kami ng anak. Yung panganay namin, 20 anyos na ngayon. Tapos yung pangalawa, 18 na. Ganun na katagal ang pinagsamahan namin. Kaya ang hirap talagang bumitaw, sa totoo lang. Nelia, matagal na rin ang panahon. Matagal mo nang isinasayang ang mga taon. At patuloy mo pang sasayangin ang mga taon ng buhay ninyo kung mananatili ka pa rin sa kanya. Usapan din naman ng pagmamahal. Sa tingin mo ba, hindi niya alam na mahal mo siya? At hindi niya ba yun ginagamit para makuha ang gusto niya? Para sa sarili niya lang. Gumising ka na, Nelia. Kung ganyan ka kalalim magmahal, bakit hindi niya rin kayang ibigay yun sa'yo? Alam mo kung bakit? Kasi hindi kanya ganon kamahal. Komportable lang siya sa'yo. Ang sakit pakinggan. Pero hindi kita masisisi. Kasi totoo rin naman iyong mga sinasabi mo. Nararamdaman ko rin yun. Nang kailangan ko talagang matutunan ay lumayo. Kaso wala eh. Buong buhay ko umiikot na sa kanya at sa mga anak namin. Sa araw-araw, nahihirapan akong kung bigla na lang mawawala yun. Hindi naman ako sanay mag-isa. Lagi akong abala sa trabaho at sa pag-aasikaso ng mga anak namin. Natatakot ako na baka hindi ko kayanin. Baka malunod ako sa lungkot o depresyon. Paano na lang ako noon? Nandito lang ako, Nelia. Kaya kong patunayan sa'yo na may mas maayos na lalaki kaysa sa sabongerong nakasanayan mo. Sige na. Bumili ka na ng pagkain nyo ng mga bata para matuwa sila. Bukas na lang ulit tayo mag-usap. At itong suklay, sa'yo na. Ikaw ang mag-ingat dyan. Lagi mong dadalhin yan kapag magkikita tayo, ha. Mag-iingat ka. Ngumiti na lang ako ng pilit habang unti-unting tumatalikod. Nanlo mo ako sa usapan namin dahil alam kong realidad iyon ng buhay ko. Parang wala na talagang magandang patutunguhan. Pagkatapos kong bumili ng maraming pagkain, dumiretso ako sa sabungan. Tanghaling tapat, kainitan ng araw. Pero siksikan pa rin ang mga tao. Puro pustahan, sigawan at iba't ibang ingay. Kinontrol ko ang emosyon ko. At doon ko nakita si Fernando. Tawa ng tawa. Umiinom pa ng alak habang nanonood. Nanlaki ang mga mata niya nang bigla niya akong makita. Ako naman, pinigil ko ang sarili ko. Kinontrol ko ang emosyon ko. Kahit pakiramdam ko anumang oras ay pwede akong sumabog. Lumapit siya agad sa akin. Bago pa ako makapagsalita at doon narinig ng mga tao sa paligid ang pag-aaway naming dalawa. Fernando, akala ko umutang ka ng pera at nagtatago ka sa bahay ng kuya mo. Bakit nandito ka? Nagwawaldas ka na naman ng pera. Alam mo ba kung gaano ako nababaliw kakahanap ng paraan para sa 6,000 na sinasabi mo? Tapos hindi naman pala totoo na nasa kapahamakan ka. Huwag ka na mag-ingay dito. Baka marinig ka nila. Pasyensya ka na kung nagsinungaling ako. Medyo napukaw kasi ako sa mga laban dito sa sabungan. Kaya napapusta ako. Nanalo nga ako. Tignan mo, nagiinom kami. Sasabihin mo sa akin na nanalo ka, tapos nag-iinom kayo, at hindi ka man lang umuwi sa bahay. Yung panalo mo,
Hindi mo man lang inaambag para sa amin ng mga anak mo. Anong klase ka, Fernando? Nakakapagod na. Maghiwalay na tayo. Panindigan mo na yung pag-alis mo. Kunin mo na yung mga gamit at huwag ka nang bumalik sa bahay. Ay nako Nelia, gutom ka lang siguro, kaya ka nagkaganyan. Bigla-bigla ka na lang nakikipaghiwalay. Minsan lang ako manalo kaya pinang-inom ko muna. Sa susunod na panalo ko, ibibigay ko na sa'yo, promise. Alam mo namang ayaw ko nang nahihirapan at napapagod ka. Umuwi ka na sa bahay. Tsaka bakit hindi ka pumasok sa trabaho? Sayang naman ang kikitain mo. Sige na, susunod ako. Tatapusin lang namin to. Mag-usap tayo mamaya sa bahay. Makapal din talaga ang mukha mo, Fernan. Sumunod ka pa sa bahay. Kunin mo na yung mga gamit mo. At wala na tayong dapat pag-usapan. Alam kong maiintindihan ito ng mga bata kung bakit ko ito gagawin. Umalis akong galit na galit sa sabungan. Ramdam ko ang mga tingin ng mga tao sa paligid. Pero wala na akong pakialam. Para sa akin, iyon ang huling beses na tutungtong ako roon. Sumunod si Fernan sa akin, pati ang kuya niyang naroon din sa sabungan. Halatang nag-aalala siya. Baka lumala pa ang pag-aaway namin. Hanggang sa makauwi kami sa bahay. Tuloy-tuloy pa rin ang bangayan naming mag-asawa. Nasa gilid lang ang kuya niya. Tahimik ito. Napansin ko, hawak-hawak niya ang suklay na galing sa lalaking nakita ko sa kawayanan. May iilang hibla pa ng buhok na naiwan doon. Nakita ko sa gilid ng mga mata ko ang paghawak niya. Parang sinusuri iyon. Maya-maya lang, hindi na niya napigilang magsalita. Kaninong tong suklay na to? Bakit may marka ng tikbalang? Buhok ng tikbalang. Swerte to. Pwede tong gamitin pampaswerte sa sabong. Kapag ginamit ni Fernan, gaganda ang panalo niya sa sabong. Saan ninyo nakuha to? At sino ang gumamit ng suklay na to? Kung gusto mo kaming patahimikin, kuya, pwede naman. Hindi yung bigla ka na lang magsasalita ng kung ano-ano dyan. Paano mo nasasabi yun? Bukod sa sinasabi mong tikbalang, kaibigan ko ang gumamit ng suklay na yan. Hindi ko na alam sa inyo ng kapatid mo. Umalis na lang kaya kayo. Oo nga kuya, buhok ng tikbalang yan. Swerte yan. Hayaan mo na Nelia. Sige, aalis ako. At dadalhin ko tong buhok ng tikbalang. Babalik ako rito kapag may maipapakita na akong pagbabago sa iyo. Susubukan natin kung gaano kalakas ang swerte nito sa sabong. Sana wag kang humanap ng iba ha. Babalikan ko kayo ng mga anak natin. Manahimik na kayo at umalis na kayong dalawa dito. Ayoko na makita ang mga pagmumukha ninyo. Mas lalo lang pinapabigat ang nararamdaman ko. Tapos na. At wag na kayong babalik. Hindi ko inaasahan na mas magaan pala sa inaasahan ko ang pakiramdam na umalis na si Fernan sa bahay. Pinalipas ko pa ang ilang araw at pinagmasdan ang sitwasyon. Maayos naman pala. Huli ko na lang napagtanto kung bakit ganoon ang naramdaman ko, kasi sanay na rin ako na wala siya. Kahit nariyan siya, parang wala rin naman. Dahil hindi naman siya palaging presente sa amin. Kaya parang walang bago. Ang mabigat lang ay yung pagkaramdam na wala na akong katabing matulog. Pero ayaw ko na rin kasi ng problema namin. Hindi ko na rin kaya pa. Kaya siguro, mainam na rin na ganito ang sitwasyon. Aminin ko, buti na lang nandyan yung lalaki sa kawayanan. Siya talaga ang nakakapagpabawas ng lungkot na nararamdaman ko noon. Siya ang nakakapagpagaan ng loob ko at nakakapagpalimot kahit sa mga problema ko. Yung simpleng tawanan at kwentuhan namin, malaking bagay na para sa akin. Pero pinipigilan ko pa rin ang sarili kong mahulog sa kanya.
Una, hindi ko siya kilala. Hindi ko alam kung taga saan siya o kung ano man ang tunay niyang pagkatao. Hindi ko rin alam ang pangalan niya. Pero hindi ko rin maipaliwanag kung bakit hindi ko siya magawang tanungin tungkol doon. Parang kontento na ako sa pagiging misteryoso niya at iyon ang isa sa mga nagustuhan ko sa kanya. O di ba, mas magaan ang buhay kapag wala kang sabongerong iniintindi. Alam mo Nelia, kung gusto mo, tutulungan kita sa mga gawaing bahay niyo. Ako na ang bahala para hindi ka mahirapan. Kapag wala ang mga anak mo, siguradong kailangan mo rin ng kasama sa bahay. Gusto ko rin naman na hindi puro kwentuhan lang ang ginagawa natin. Kaya rin natin gawing mas kapaki-kapakinabang ang oras natin. Pwede naman, bote na isip mo yan. Medyo marami na rin akong labahin. Bale, sana tulungan mo rin ako sa paglalaba kung okay lang. Para naman mapakinabangan din yung lakas mo. Ganda ng katawan mo eh. Sus, nakatingin ka sa katawan ko ha. Ikaw ha, baka may gusto ka sa akin. Hayaan mo na yan, paninindigan naman kita. Hindi naman sa ganun. Siyempre napapansin lang din. Alam mo, bago kami huling magkita ni Fernan, nabanggit niya at ng kuya niya na yung suklay na gamit mo ay may buhok daw ng tikbalang. Mga siraulo no? Sino ba naman ang magsasabi ng ganun eh? Napakagwapo at napakaganda ng katawan. Para bang insulto pa iyon. Pasensya na ha. Kung totoo na tikbalang ako Nelia, anong gagawin mo? Kakausapin mo pa rin ba ako? Oo naman. Kasi paniguradong ikaw ang pinakagwapong tikbalang na makikilala ko. Pwede bang wag na tayong magbiruan? Halika na. Maglaban na tayo. Ito naman eh. Sobrang laki ng naitutulong niya sa akin. Mabilis naming natapos ang labahan. Tapos masaya pa kaming naglalaba at nagkukwentuhan. Sobrang laki ng parte niya sa buhay ko. Mula nang mawala si Fernan. Nababalitaan ko na ang asawa ko lagi na lang nasa sabungan at naglalasing doon at pumupusta. Habang ako naman, unti-unti nang gumagaan ang pakiramdam ko at nasasanay na sa sitwasyon. Nakilala na rin ng mga anak ko si Bagwis. Iyon ang pangalan ng sinasabi ng lalaki. Oo, nagpakilala siya sa amin. Hindi ko naman siya pinakilala bilang nobyo. Kahit ganon ang iniisip ng mga anak ko. Madalas siyang magdala ng prutas sa amin. Nakikipagkwentuhan at nakikipaglaro sa mga anak ko. Sobrang sarap nilang pagmasdan. Nakakatuwa pala na may nagbibigay ng oras sa mga anak ko. Sana ganoon din si Fernanoan. Alam ko ang naririnig ng damdamin ng mga kapitbahay. Alam ko ring maraming mga matang nagmamasid sa amin at may mga sinasabi silang mapangusgang salita. Dahil asawa ko pa rin naman si Fernan. Pero nakikita nila ako na may kasamang iba. Kaya kahit papano, medyo nagtatago kami ni Bagwis kapag nagkikita. Ngunit hindi rin naman kasi maiiwasan na kumalat talaga ang mga ganong klase ng usapan. Kaya hindi na ako nagulat ng isang gabi. Pumunta si Fernan sa bahay para kumprontahin ako at ang mga anak ko. Kaya ka ba nakikipaghiwalay sa akin? Kasi may bago ka na. Isa pa, nababalitaan ko na may kinakasama kang lalaki at alam pa ng mga anak natin. Nakakasama pa sila. Grabe namang kabastusan to, Nelia. Kaya pala nag-iba ka na. Dati kahit anong gawin ko, hindi mo naman ako iniiwan. Ngayon bigla ka na lang nagkakaganyan kasi may iba ka na pala. Matanda ka na para mang lalaki. Mahiya ka naman. Sobrang dami mo namang bintang sa akin. Grabe.
Tsaka ang kapal naman ng mukha mong bumalik dito para mag-amok. Nandyan yung mga anak natin. Makikita nilang ganyan ang ugali mo. Wala ka nang ang ibang naibibigay kundi perwisyo. Kaibigan ko lang si Bagwes. Kaya ano yung pinagsasabi mo? Bagwes? Pangalan ng tikbalang yan eh. Kaya pala may buhok ng tikbalang sa suklay kasi ginamit ng tikbalang. Ganoon ba talaga kahirap para sa iyo na ipalit ako? Talagang tikbalang ang ipapalit mo sa akin. Sige, wala akong problema. Pero sasabihin ko sa iyo, hindi ako aalis sa bahay na to. Huwag mong sasabihin na wala akong karapatan. Dahil mag-asawa tayo, bantayan ko ang bawat galaw mo, Nelia. Sisiguraduhin kong hindi ka makakatakas sa akin at sa panlalalaki mo. Nakakainis ka na, Fernan. Sobra ka na. Wala ka nang ibang ginawa kundi magduda, magbintang, at guluhin ang buhay namin. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto mo bang sirain ang katahimikan na pilit kong binubuo para sa mga anak natin? Sa harap pa nila talaga. Mag-aasal ka ng ganyan. Tama na, Fernan. Wala kang karapatan na mang-akusa ng kung ano-ano sa akin. Kaibigan ko lang si Bagwes. At kahit kailan, hindi ko ginawang panloloko ang pamilya natin. Ikaw ang may problema. Ikaw ang paulit-ulit na nagdadala ng gulo sa bahay na to. Sabungan, sugal, bisyo. Iyon ang inuuna mo. Hindi kami. Kaya kung may respeto ka pa, kahit kaunti sa mga anak mo, umalis ka na. Umalis ka sa bahay na to. Huwag ka nang bumalik kung magpapatuloy ka lang sa ganitong ugali. Pagod na ako sa'yo, Fernan. Hindi ko na kaya pa. Pagod ka na raw sa akin, Nelia. Pagod ka na? Sino ba ang nagbubuhay sa inyo noon? Sino ba ang sumubok kumayod para may maipakita kahit papano sa sabungan? Ako, di ba? Alam mo, Nelia, hindi mo naiintindihan. Nagbago na ang lahat ngayon. Hindi na ako tulad dati. May swerte na ako. May panghawakan na ako. Alam mo ba kung bakit ako nanalo ngayon? Dahil sa buhok ng tikbalang. Oo, huwag kang tatawa. Hindi mo alam ang kapangyarihan nun. Simula nung nakuha ko yun, sunod-sunod na panalo ko na sa sabong. Hindi na ako natalo. May pera na ako ngayon, Nelia. May pera na ako. Kaya wag mo akong itulak palabas dito na parang wala akong ambag sa buhay ninyo. Hindi mo alam kung anong kaya ko nang ibigay ngayon. Pwede kitang buhayin ulit ng maayos. Kung makikinig ka lang sa akin, hindi mo kailangan ng kung sino-sino. Ako pa rin to. Si Fernan mo. Ako ang asawa mo. Ako ang tatay ng mga anak mo. At kaya ko nang ayusin ang lahat ngayon. Kaya huwag mong sasabihin na umalis ako. Dahil sa totoo lang, hindi ako ang aalis. Ako ang magbabalik ng kontrol dito sa bahay na to. Fernan, tumigil ka na. Tama na yung mga sinasabi mo. Naririnig mo ba ang sarili mo? Tikba lang, swerte, sabong. Yan na ba ang ipapalit mo sa katinuan mo at sa pamilya mo? Hindi ka nananalo dahil sa kung anumang sinasabi mong kapangyarihan. Nanalo ka lang kung minsan. Tapos iisipin mo na may kung anong milagro sa'yo. Ginugulo mo na naman ang utak mo, Fernan. At huwag mo akong kakausapin na parang wala akong alam sa buhay natin. Alam ko kung paano tayo nagsimula. Alam ko kung paano ako nagtiis. At alam ko kung paano mo paulit-ulit sinira ang tiwala ko. Wala kang kontrol dito. Wala kang binabalik na kahit ano. Ang binabalik mo lang sa bahay na to ay gulo, takot at pagod. At kung iniisip mong dahil lang sa pera na yan ay mananatili ka dito, nagkakamali ka. Hindi pera ang batayan kung mananatili ka o hindi. Kaya pakiusap, Fernan. Umalis ka na lang. Umalis ka bago pa lalo pang masira ang lahat. Dahil sa totoo lang, hindi na kita kayang harapin ng ganito. Hindi, Nelia. Hindi ako alis. Mahal na mahal kita. Alam mo yan. Kahit ano pang sabihin mo, kahit itaboy mo pa ako, hindi ako aalis. Akala mo ba madali sa akin to? Akala mo ba hindi ko iniisip kayo ng mga bata? Kaya ako nga ginagawa ang lahat ng to para may mapatunayan ako. Para maibalik ko lahat ng nawala sa atin. Oo,
May mali ako. Alam ko yun. Pero hindi mo pwedeng sabihin na wala na akong pakialam sa inyo. Kasi kung wala, matagal na sana akong umalis. Hindi ako perpekto, Nelia. Pero ikaw pa rin ang asawa ko. Kayo pa rin ang pamilya ko. Kaya kahit ipagtabuyan mo ako, kahit sigawan mo ako, dito pa rin ako. Hindi ako aalis. Bago pa tuluyang sumabog ang emosyon ko dahil sa sobrang inis sa asawa ko, ako na lang ang tumalikod. Pumunta ako sa kawayanan at hinanap si Bagwes. Gusto ko rin siyang kumprontahin. Totoo bang tikbalang siya? Hindi naman sa nagdududa ako, pero gusto ko ng kasagutan. Gusto ko ng kumpirmasyon kung sino ba talaga ang lalaking kaharap ko. Aminado ako, unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. Nahahati na ang nararamdaman ko. Hindi ko pwedeng lukuhin ang sarili ko. Totoo pa rin na mahal ko si Fernan. Pero hindi ko rin maikakaila na nahuhulog na rin ako kay Bagwes. Bagwis, buti na lang nandyan ka. Baka pwede kitang makausap. Nandito si Fernan. Ginugulo na naman kami. Gusto ko lang malaman kung totoo ba ang mga sinasabi niya. Totoo ba ni tikbalang ka? Hindi naman kita huhusgahan. Kilala mo naman ako, di ba? Sabihin mo sa akin ang totoo. Kung wala talagang tiwala sa isa't isa, hindi naman siguro makakasira sa pagkakakilanlan natin. Kung aaminin mo ang totoo, hindi naman kita iiwasan. Kasi sa totoo lang, naguguluhan ako sa nararamdaman ko. Nahuhulog ang loob ko sa iyo. Pero may natitira pa rin akong pagmamahal kay Fernando. Kaya gusto kong maging totoo ka sa akin. Gusto mong malaman ang totoo, Nelia. At alam kong hindi na kita mapipigilan na hanapin iyon. Pero ang totoo, hindi ganun kasimple ang gusto mong marinig. Hindi ako dumating sa buhay mo para guluhin ka o para palitan ng kahit sino. Hindi ko rin intensyon na gawing magulo lalo ang puso mong matagal ng pagod. Tama ka. May mga bagay tungkol sa akin na hindi mo pa lubos na nauunawaan. Pero mas mahalaga sa akin ngayon ay kung ano ang nararamdaman mo. Hindi kung ano ang mga bintang na ibinibigay sa akin ng iba. Kung tatanungin mo ako kung ano ako, mas pipiliin kong sabihin na ako'y isang taong nakakita sa iyo sa panahong wala ka ng masandalan. Iyon ang totoo na kaya kong panindigan. Pero gusto ko ring linawin sa iyo, Nelia. Hindi ako nandito para palitan si Fernan sa puso mo. Hindi ako nandito para burahin ang pinagsamahan ninyo o ang mga anak ninyo. Kung may nararamdaman ka man sa akin ngayon, huwag mo agad husgahan ang sarili mo. Hindi kasalanan na maramdaman ang mga bagay na hindi mo inaasahan. Pero huwag mo ring hayaang ang mga sugat mo ang magdesisyon para sa iyo. Kasi nakikita ko, Nelia, mahal mo pa rin siya. Kahit gaano pa siya kahirap mahalin ngayon. At alam mo rin na may parte sa iyo na natatakot bumitaw dahil sanay ka na sa kanya kahit masakit na. Hindi ko hahawakan ng desisyon mo. Hindi ko hihilingin na piliin mo ako. Ang hihilingin ko lang, maging tapat ka sa sarili mo. Kung ako ang nagbigay sa iyo ng sandaling gaan, huwag mong gawing dahilan iyon para lalo mong sakta ng sarili mo. Pero oo, Nelia, tikba lang ako. Naiintindihan ko ang sinasabi mo, Bagwes. Pero sa totoo lang,
Pagod na ako. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. Wala na akong lakas para ulit-ulitin pa itong sakit na to. Gusto ko na lang ng katahimikan. Kung kaya mo akong tulungan, tulungan mo akong tuluyang makaalis kay Fernan. Gusto ko na siyang tapusin sa buhay ko. Ayaw ko na. Ayaw ko na talagang bumalik pa sa ganitong gulo. Hindi ko na kaya, Bagwis. Kung may paraan ka para tulungan ako, gawin mo na. Kasi sa puntong to, gusto ko na lang talaga ang ng kapayapaan. Gusto mong umalis, Nelia, at naiintindihan ko kung bakit umabot ka sa puntong iyan. Kung talagang desisyon mo na lumayo, hindi ka dapat aalis na walang pananggalang para sa iyo at sa mga anak mo. Kaya kung gusto mo ng tulong ko, may maibibigay ako sa iyo, Nelia. May ginto ako maaaring makatulong sa iyo para makapagsimula ulit, para may puhunan ka. Para may panglipat kayo ng mga anak mo sa lugar na malayo sa gulo at kay Fernan. Wala tong kapalit. Gusto ko lang siguraduhin na kung aalis ka man sa buhay na ito, hindi ka aalis na walang kakayahang buhayin ang mga anak mo. Pero pakinggan mo ako. Hindi ako magdesisyon para sa iyo. Ikaw pa rin ang pipili. Kung pipiliin mong manatili, igagalang ko yon. Kung pipiliin mong umalis, tutulungan kitang maging handa. Hindi kita minamadali, pero hindi rin kita hahayaang mag-isa sa gitna ng desisyon na ganito kabigat. Naiintindihan ko na, Bagwis. Ayos na. Desisyon ko na talagang umalis. Payag na ako na lumayo. Kailangan ko ang tulong mo para magawa ko to ng maayos. Para sa akin at para sa mga anak ko. Hindi ko na kayang bumalik pa sa dati. Gusto ko na lang magsimula ulit. Kahit saan pa yun. Tulungan mo ako, Bagwis. Hindi ko na napigilan ang emosyon ko. At napaiyak na lang ako ng napaiyak. Niyakap ako ni Bagwes. Ramdam ko ang simpatsya niya at ang sinserong kagustuhan niyang tulungan ako. Pinaghintay niya ako ng 2 oras. At bumalik ako sa kawayanan. Naroon na naman siya. May dala siyang lumang tela. Sa loob nito, may maliliit na tipak ng ginto. Mabigat dahil medyo marami. Sobrang nagpapasalamat ako sa kanya at pinipilit ko pa siyang sumama. Pero sinabi niya na kapag tinawag ko raw ang pangalan niya, kusa siyang lalabas kung kailan ko siya kailangan. Inabot din niya sa akin ang peraso ng buhok niya bilang pampaswerte. Pagkatapos noon, kinausap ko ang mga anak ko at sa kabila ng lahat, naging masaya sila sa naging desisyon ko. Napagplanuhan naming umalis kapag nasa sabungan ang tatay nila nang walang kaalam-alam na tuluyan na kaming lilisan. Palihim din naming ibinenta ang lupa para siguradong wala na siyang babalikan. Ayos lang, ma. Magiging maayos din ang lahat. Isipin mo na lang na konti na lang, makakaraos na tayo. Makakalimutan na rin si tatay. Mawawala din ang pagmamahal mo sa kanya. Kanina rin nagreklamo si Francis. Hindi na namin kaya ang panggugulo na ginagawa niya at nagbibigay ng sakit sa ulo. Ayaw na namin ng ganun, ma. Kaya tama lang ang desisyon mo. Si Bagwis ba? Hindi ba siya sasama sa atin? May sarili rin siyang buhay na kailangan niyang intindihin. Hayaan na lang natin siya. Kapag kailangan natin siya, malalapitan naman natin yun. Kapag tinawag, lalabas din siya. Maraming salamat dahil sinamahan ninyo ako sa desisyong ito. Akala ko talaga, hindi nyo magustuhan, pero nandito kayo. Sa lilipatan natin, sisiguraduhin ko na malapit sa eskwelahan para hindi na kayo mahirapan. Ma, magpakatotoo ka naman. Gusto ko lang din na malaman at maisip mo na si Bagwis
Kung sakaling mauwi man kayo sa dalawa, boto kami ni Francis sa kanya. Gusto namin siya para sa'yo at para sa pamilya natin. Hindi naman sa minabadalikan namin o sinasabi na kalimutan mo na si tatay agad ma. Alam namin na matagal na at malalim yung pinagsamahan nyo. At hindi namin ganun kadali yun burahin. Pero sa nakikita namin ngayon, si Bagwis, yung taong nagbibigay sa iyo ng kapanatagan at ng ngiti na matagal mo nang hindi masyadong nararamdaman. Kaya kung darating man yung araw na maging kayo talaga, sana wag nyo nang itago. Hindi na kailangan ng palihim o pagtatago sa likod ng takot sa sasabihin ng iba. Mas gusto namin na makita kang masaya na walang tinatago ma. Kasi pag masaya ka, mas gumagaan din ang pakiramdam namin. At kung sakali man na maging kayo, susuportahan namin kayo ng buong buo. Hindi lang kami papayag ma, kundi tutulungan pa namin kayong buuin yung bagong simula na mas payapa at mas maayos para sa ating lahat. Gusto lang namin na huwag mong kalimutan na may mga anak ka na sa likod mo, na kahit ano pa man ang pipiliin mo, nandito lang kami. Pero kung si Bagwis yung magpapagaan ng buhay mo, bakit pa namin pipigilan, di ba? Importante sa amin ma, makita kang hindi na pagod, hindi na umiiyak sa gabi, at hindi na nabibigatan sa araw-araw. Yun lang talaga. Anak, salamat. Salamat sa pag-unawa niyo sa akin at sa pag-intindi niyo sa pinagdadaanan ko. Hindi ko inakala na darating kayo sa puntong maiintindihan niyo ako ng ganito, lalo na sa sitwasyon ko ngayon. Pero gusto ko ring linawin sa inyo, mahal kong mga anak, hindi pa kami ni Bagwis. Wala pa kaming kahit ano, magkaibigan lang kami. At siya lang talaga yung naging sandalan ko sa mga panahong sobrang bigat ng lahat. Siya yung naging takbuhan ko kapag hindi ko na alam kung saan ako pupunta o kung paano ako magpapatuloy. Hindi ko rin alam kung saan hahantong ang lahat ng ito. Ayaw kong magmadali. Ayaw kong basta pumasok sa kung anumang relasyon. Kaya wag niyo sanang isipin na pinapalitan ko si tatay niyo o binubura ko siya sa buhay natin. Hindi ganun kadali yun para sa akin. Matagal naming pinagsamahan yon. At kahit masakit na minsan, bahagi pa rin siya ng buhay natin. Bilang pamilya, ang gusto ko lang talaga ngayon ay katahimikan. Gusto ko ng buhay na hindi na puno ng sigawan, takot, at pag-aalala kung paano tayo kakain bukas. Gusto ko ng buhay na may kapanatagan para sa inyo. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo anak dahil hindi niyo ako hinusgahan. Kasi sa totoo lang, ang laki ng tulong sa akin noon na hindi ako mag-isa. At kahit ano pa ang mangyari, tandaan niyo, kayo ang pinakamahalaga sa akin. Lahat ng ginagawa ko, kahit gaano pa kahirap intindihin, para sa inyo pa rin. Maghihintay tayo. Aayusin natin ang buhay natin. Kung paano nagsimula ang panibago naming buhay, madali lang. Hindi kami pinabayaan ni Bagwis. Sa simpleng pagdadala niya ng mga prutas, malaking tulong iyon para hindi na kami magutom. Madalas din siyang magbigay ng ginto at tumulong sa mga gawaing bahay. Hanggang sa unti-unting lumaki ang pera namin at nakapagpatayo kami ng negosyo. Simple lang ang naging simula. Ginawa naming mga kubo ang mga kawayan. Pumayag na si Bagwis na putulin ito dahil kung sakaling may bumili ng lote, mas mapapakinabangan pa ito sa ibang paraan. Kaya ginawa na lang naming pagkakakitaan ang kawayan. Marami pa kaming sinubukang negosyo at kahit mabagal ang usad, maganda naman ang takbo ng lahat. Nanatili pa rin si Bagwis sa tabi namin. Walang nagbago sa pagtingin ko sa kanya. Kahit unti-unti kong nalaman ang totoo na hindi siya ganap na tulad ng inakala ko. Na may lihim siyang pagkatao na hindi ko kaagad maintindihan.
Walang kalinawan ng pagsasama namin. Malamlam si Bagwes. Pero sigurado ako na mahal namin ang isa't isa. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong klase ng pagmamahal. Yung pagkaramdam na inaasikaso ka ng lalaki. Na ayaw kang nakikitang nahihirapan. At laging nagbibigay ng kasiguraduhan. Kahit minsan, hindi ko ito naranasan kay Fernan. Hindi ko maiwasang magkumpara. Kasi ganun talaga ang nangyayari. Ganun talaga ang sitwasyon. Wala akong magandang magiging kinabukasan sa isang sabongero. Pero sigurado akong may kinabukasan ako sa tikbalang. Nakakatawa, di ba? Nakakatawang isipin. Pero iyon na ang realidad ng buhay ko. Hanggang sa napag-usapan na namin ni Bagwes ang isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa kanya. Bagwes, ano ba talaga tayo? Pasensya ka na. Pero gusto ko lang makasigurado. Ayos lang naman na magpakatotoo ka kahit masaktan man ako. Kakayanin ko. Gusto ko lang malinawan kung ano ba talaga ang meron sa ating dalawa. Yun ba? Mahal na mahal kita, Nelia. Yan ang masasabi ko. Pero hindi ko kayang pangatawanan na habang buhay ako nandito sa mundo ninyo. Kasi hindi naman talaga ako dito. Sinasakripisyo ko lang ito para makasama kayo ng mga anak mo. Kasi napamahal na rin ako sa inyo. Ibang takbo ng oras sa mundo namin kumpara dito. Mas mabilis sa amin. At kung tutuusin, ilang taon na rin akong napag-iiwanan doon. Kahit parang dito ay ilang buwan pa lang tayong magkakasama. Malapit na rin akong bumalik. Pero babalik din naman ako dito. Basta, maniwala ka lang na hindi ko kayo iiwan habang buhay. At Nelia, sisiguraduhin ko kahit sa kabilang buhay, magkasama tayong dalawa. Naiintindihan ko, Bagwes. Pero ang bigat ng sinabi mo. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin yung pag-alis mo. Tapos babalik ka lang. Tapos may kabilang buhay pa na sinasabi mo. Parang ang daming hindi malinaw. Pero ang isang sigurado lang sa akin ngayon, mahal kita. At natatakot ako. Natatakot ako na masanay na naman ako sa iyo. Sa presyensya mo. Sa pag-aalaga mo. Tapos, bigla ka na lang mawawala. Natakot ako na baka dumating yung araw na wala na akong mahawakan kahit anino mo. Pero kahit ganun, hindi ko rin kayang itanggi kung ano ang nararamdaman ko. Kaya kung aalis ka man, Bagwes, sana wag mong iparamdam na parang wala lang kami. Kasi sa akin, hindi ka lang basta dumaan sa buhay ko. At kung totoo man lahat ng sinasabi mo, sana wag mong kalimutan kung gaano ka namin kamahal dito. Ilang taon lang naman akong mawawala at babalik din ako. Malay mo, pag may pamilya na si Franco, di ba? Basta maniwala ka lang. Hindi ko rin kayo pababayaan kahit wala ako sa tabi ninyo. Magpapakita pa rin naman ako sa iyo kahit sa panaginip mo. Sadyang may tungkulin lang akong kailangang gampanan sa lugar namin. Huwag kang mag-alala. Tuloy-tuloy ang swerte sa buhay. Hindi ko kayo hahayaang magutom o makaranas ng pagdurusang gaya ng naranasan ninyo noon pa man. Bagwes, ang hirap mong intindihin. Ang sabi mo, mawawala ka ng ilang taon tapos babalik ka. Tapos may mga pangako ka na kahit sa panaginip ka na lang namin makikita. Parang ang dali para sa iyo. Pero sa akin hindi. Hindi ako sanay na may nawawala sa buhay ko ng ganito lang. Paano kami ng mga anak ko habang wala ka? Paano kung masanay na naman kami sa iyo tapos bigla ka na lang ulit mawawala?
Hindi ko alam kung dapat ba ako maniwala sa mga sinasabi mong swerte at pangako. O dapat ba akong matakot sa lahat ng hindi ko kayang kontrolin? Pero isa lang ang sigurado ako, Bagwis. Mahal talaga kita. At masakit isipin na kahit mahal kita, hindi kita ganap na mahawakan o mapapanatili ng matagal. Kung talagang aalis ka, sana bumalik ka pa rin sa amin. Hindi lang bilang pangako, kundi bilang totoo. Ngumiti na lang si Bagwis at niyakap ako. Ang init ng katawan niya. Sobrang nakakapanlambot. Pumatak na lang talaga ang luha ko dahil takot na takot akong iwan niya. Sa panibagong buhay na sinimulan ko, siyang nakasama ko. Kaya hirap para sa akin isipin na aalis pa rin siya. Pero wala, ganun talaga. Hindi ko siya pwedeng angkinin. Sa kabilang banda naman, nabalitaan ko na si Fernan ay talagang sinasabi na lang swerte sa sabong. May mga usap-usapan pa na may dala-dala raw siyang piraso ng buhok na pinanghahawakan niya sa tuwing pumupusta. Pero kasabay noon, mas lalo ring magulo ang buhay niya. Nalulung siya sa bisyo, puro pambabae, at lagi na lang napapasok sa gulo. Nabalitaan ko rin na gumagamit na rin siya ng ipinagbabawal na gamot. Labas-masok din daw siya sa kulungan dahil sa mga iligal na sabong. Ilang beses din niyang sinubukan na hanapin kami, pero hindi siya makabalik sa buhay namin. Sa kung anong dahilan, palagi siyang hindi makapasok sa lugar namin. Parang sa tuwing lalapit siya, nawawalan siya ng lakas at tila nauubusan ng hininga pag tumatapak na sa bakuran namin. Siguro si Bagwis ang pumipigil sa kanya para hindi na niya kami guguluhin pa. Hanggang sa maisip ko ang ibang paraan para tuluyan ng matigil ang ganong kalakaran. Naisip kong bilhin ang lupa kung saan sila nagsasabong at taniman na lang iyon ng mga kawayan para may silbi pa. Para na rin hindi na madagdagan pa ang mga asawang tulad ko na nagiging miserable ang buhay dahil sa mga lalaking nalululong sa sabong at iba pang bisyo. Nagkasundo kami ng may-ari sa presyo. Alam kong mabilis na kumalat ang balita na bibilhin ko na ang sabungan. Simple lang naman iyon. Siyempre, maraming lumapit at nakiusap sa akin, pati sa mga anak ko, na sana ay ituloy ko na lang ang sabungan at parentahan. Pero hindi ko sila pinakinggan. Sinabi ko rin sa mga anak ko na wag na nilang pansinin ang mga iyon at agad sabihin sa akin kung may manggugulo. Mabuti naman at wala. Pero makalipas ang ilang araw, lumapit sa amin si Fernando. Akala namin ay mga musta lang. Yun pala, pupuntahan niya kami para pigilan ang paggiba sa sabungan. Nagpapapansin ka ba sa akin, Nelia? Bakit mo naman binili ang sabungan? Hindi mo na ba kinakaya yung mga nababalitaan mo tungkol sa pambababae ko? Hindi naman kita ginulod dyan sa Bagwis mo, di ba? Ano, iniwan ka na niya. Kaya nagpapapansin ka sa akin. Pwede naman akong bumalik at tulungan kayo ng mga anak natin. Pero wag namang umabot sa puntong ipapasara mo ang sabungan. Napakakapal talaga ng mukha mo, Fernan. Hindi ko binili ang sabungan para sa iyo. Hindi ko ginawa to para magpapansin. Ginawa ko to para wakasan ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya natin. Hindi mo ba naiintindihan? Ilang taon akong nagtiis sa iyo sa sugal mo, sa pambababae mo, sa mga kasinungalingan mo. Halos mabaliw ako kakaisip kung paano tayo makakaraos habang ikaw nandito ka. Inuuna ang sarili mong kaligayahan. Ngayon na may kakayahan na akong baguhin ang sitwasyon, gusto mo pa akong pigilan? Hindi ito tungkol sa iyo. Hindi na ikaw ang sentro ng buhay ko. Ginagawa ko to para sa sarili ko at para sa mga anak natin. Para hindi na sila lumaki sa mundong kagaya ng pinili mong tahakin. At huwag na huwag mong idamay si Bagwis sa usapan na to.
Kahit wala siya, gagawin ko pa rin ito. Dahil matagal ko nang gustong tapusin ang siklo na yan. Kaya kung may natitira ka pang respeto kahit kunti lang, huwag mo na akong pigilan. Tapos na ako sa'yo, Fernan. At sisiguraduhin kong tapos na rin ang sabungan na yan. Nelia, ganun ba talaga? Ganun na lang kadali para sa'yo na burahin ako. Pasensya ka na kung nagtaas ako ng boses kanina. Nadala lang ako. Hindi ko rin naman inaasahan na aabot tayo sa ganito. Parang ang layo mo na sa akin. Alam ko, marami akong pagkukulang. Hindi ko naman itatanggi iyon. Pero hindi naman siguro ibig sabihin nun, wala na akong lugar sa buhay mo. Namiss ko kayo. Ikaw, yung mga bata. Kahit hindi ko pinapakita, iniisip ko pa rin kayo araw-araw. Pwede pa naman siguro nating ayusin to, di ba? Hindi naman siguro huli ang lahat. Kung galit ka, tatanggapin ko. Kung kailangan kong magbago, gagawin ko. Huwag mo lang akong tuluyang itulak palayo, Nelia. Kasi sa totoo lang, ikaw pa rin. Huwag mo akong lalambingin ngayon, Fernan. Huwag mo kong kausapin na parang wala kang ginawang mali. Ilang beses mo na yung sinabi sa akin. Ilang beses ka nang nangako na magbabago ka na. Pero ano itong ginawa mo? Mas lumala ka pa. Na-miss mo kami, talaga. Saan ka ba nung kailangan ka namin? Nung gutom ang mga anak mo? Nung ako ang bumubuhay sa pamilya na dapat sana responsibilidad nating dalawa. Huwag mo kong pag-ikutin sa mga salitang ganyan. Pagod na ako sa paulit-ulit mong drama. At ngayon, babalik ka dito para kaawaan kita? Para bigyan ka ulit ng pagkakataon? Hindi na, Fernan. Tapos na ako sa ganyang klaseng buhay. Hindi mo na kami kailangan. At hindi na rin namin kailangan ang gulo na dala mo. Kaya umalis ka na. At huwag ka nang babalik pa. Kasi sa pagkakataong ito, hindi na ako magdadalawang isip na ipagtanggol ang sarili ko at ang mga anak ko laban sa iyo. Masyado yatang mataas ang boses ko, kaya tumalikod si Fernan at umalis. Halatang hindi makapaniwala sa mga narinig niya. Hindi niya ako napigilan. Tinuloy ko pa rin ang pagbili ng lupa at ipinagiba ang sabungan. Nilagyan ko iyon ng mataas na bakod. Pagkatapos, sinimulan kong taniman ng mga kawayan ang buong lugar. Sa pagkakataong ito na ikinukwento ko ang lahat, gusto kong ipagmalaki na kasama ko na ngayon si Bagwes. Oo, pagkatapos ng ilang taon, totoo, bumalik siya. Nakatapos na ng kolehiyo ang anak kong si Franco at si Francis naman ay malapit na rin. Ang layo na ng buhay namin kumpara noon. Yung mga dating simpleng kinakain namin araw-araw, ngayon, hinahanap-hanap na lang ng panlasa namin dahil nasanay na kami na mas maayos at masasarap na pagkain. Lahat ng gusto naming kainin, kaya na naming bilhin. Hindi na kami nangangamba kung saan kukuha ng panggastos kinabukasan. Sobrang dami nang nagbago. At sa lahat ng pagbabagong iyon, masasabi kong ito na yung buhay na matagal ko nang hinihiling. Kayo, ano masasabi niyo sa kwento? Tama lang ba ang ginawa ni Nelia na nakipaghiwalay siya sa kanyang asawa? Di ba sa bandang huli pumaldo din yung asawa niya, pero di ko rin masabi. Talagang nawala yung pagmamahal niya. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay. At pasyensya na muli kung bihira na lang tayo mag-upload sa channel na ito. Sisikapin kong masundan muli natin ito. Marami pong salamat muli at huwag kalimutan magkape.
Tama lang ba na mas ginusto niya ang tikbalang kaysa sa totoong tao? Paki-comment nga kung tama siya o tama tayong lahat. Hindi, joke lang.